Pagkain, lamon, chibog, papak. Walang duda, tayong mga Pilipino ay mahilig kumain. Kaya naman sa dokumentaryong ito, tampok namin ang 3 sa mga bagong kainan dito sa bayan ng Antipolo. Unang itatampok namin ay ang Monte Cafe. Nagsimula noong ika-7 ng Pebrero, taong 2014. Ito ay matatagpuan sa City Walk Apartment, isang tricycle mula sa simbahan. Ang monte ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay mountain o kabundukan. Actually, before kasi si Ma'am Aleli, which is yung owner, meron na siyang deli club sa Ateneo. Estudyante pa lang siya. Then, nung tinayo tong building, naisip ng parents niya, dapat may establishment of food. So, doon nagkaroon ng idea na dapat meron silang dining dito. So, that's how it started. Sa days is every Friday, Saturday, Sunday. Ang oras naman yan, starting ng 7 p.m. at 6 p.m. onwards na yun. Pero may minsan, 12 o'clock pa lang, marami pa. Best sellers, start tayo sa appetizer, which is yung, sa ngayon yung onion. Tapos yung sa soup, scallop soup. Sa pasta, seafood marinara. Sa rice meal is yung Monte Chicken Special. Tapos yung sa frozen naman, sa drinks naman tayo. Frozen is yung Java Chip. Tapos sa signature coffee, which is yung Charlie Brown. Actually, kapag halimbawa simpleng bagay lang, dinadaan natin sa menu. Okay. Pero kapag urgent talaga na kailangan nilang malaman, meeting agad. Kumaga, ganun. Oo. pangkalahatan na po agad. Lalo na halimbawa kung ang concern is sa kitchen lang i-meeting natin. Pero kapag lahat yan, usap talaga tayo on the spot. Usually, may depende yan sa insidente. May time na teamwork kayo. May time na kailangan mo ikaw lang humarap. May time na, halimbawa si barista, hindi na niya kaya. So, hihingi na siya ng tulong kay manager. So, doon pa lang, papasok ng teamwork kasi barista and manager na. Maliban dun sa monthly meeting, syempre, kapag monthly meeting, meron kami kainan. So, doon pa lang, nagkakaroon kami ng, parang bonding. Oo, bonding. Maliban doon, nagkakaroon din yung mga magkakaship outside the company. Nagbabanding sa labas. Para lang din, kahit hindi siya employee relationship, outside may relationship. Maliban doon, nagkakaroon din kami ng team building. So, yung mga team building namin, siguro, last year, meron kami isa. Maliban doon, meron din kami swimming. Tsaka yung recess party. Yun, meron kami. For almost 3 years. For almost 3 years na. Yung last na, naging barista ako sa ibang store. Pero dito po sa Dito, Monterrey. almost 1.5. Barista here, kailangan mo, first, i-welcome mo yung guest. Take ka ng orders, tapos magsaserve ka rin ng orders. So, ikaw rin yung gagawa ng coffee nila. Usually kasi, pag from start ng umaga, so nag-iisa yung barista dito. So, that kaya naman kasi hindi naman ganun karami yung orders kapag morning. Pag may manager or lady, siya yung parang nag-check ng store, lalo na yung mga, yung cleanliness ng store. So, kapag may sira or something na madumi, nagpumipili siya, nagputo siya sa mga barista to clean the mess. Madalas nga siya, lalo na kapag wrong orders, or basta nagkakamali ng order or something na meron silang request, tapos hindi na bibigyan ng pansin. So, ayun, kailangan mo lang mag-apologize first, mali man yung customers or not, customers first. Parang, mas tama sila. Ang gagawin mo lang, apologize, then kunin mo yung food or yung any drinks na nire-request nila, then papalitan mo na lang siya. As long na kaya na ng barista na i-handle, hindi na kailangan makarating sa manager. Okay naman. So, mas kailangan kasi maging kayo parang Bond. Yes, yung bond. Kasi, lalo na kapag sobrang dami ng customers, pag meron kayong alitan or something na magkagalit kayo, hindi kayo makapag-trabaho na maayos.
Libangin mo lang yung sarili mo. Something na makipag-kumitan ka. Basta huwag ka magpaparamdam na napapagod ka. Kasi the more na nararamdaman mo yung pagod, mas lalo kang mapapagod. Ang susunod naming itatampok ay ang Elroy Pizza. Ito ay pagmamayari ni Miss Melinake. Ang Elroy Pizza ay nagbebenta ng 6 na uri ng pizza na nagkakahalagang 69 to 109 pesos. Kaya naman patok na patok ito sa mga estudyante. Ito ay matatagpuan sa Budget Lane Antipolo, E. Rodriguez Avenue. At first kasi, nag-franchise ako ng isang pizza business. Nag-rent ako sa Budget Lane Antipolo. Then, yung later part, kasi gusto ko talaga is pizza business, nag-search ako ng mga suppliers and ingredients to create my own pizza products. Then, sa tingin ko is okay na siya i-introduce sa market. In-introduce ko na yung Elroy Pizza products last June 28, 2014. Actually, lahat ng flavor is bestseller namin. Kaso nga lang, yung una talagang nauubos doon is yung ham and cheese, Hawaiian, and the overload flavor. Nag-i-start siyang bumenta from 3 p.m. onwards kapag merienda time na. Meron akong 2 staff na naka-station sa production. Meron akong isang staff for delivery and 2 staff na naka-station sa stall. Every month kasi nagkakaroon kami ng meeting para malaman ko yung mga updates sa kanila or kung may mga problems silang na-encounter. Then, kapag may urgent naman na kailangan nilang malaman, nagpapa-urgent meeting ako. Ako kasi, very open ako sa staff ko. Then, sila open din sila sa akin. So, kapag may problem na dumating, sinasabi nila rin sa akin kaagad para ma-solve din immediately. Ang aming huling itatampok ay ang Bulaluhan Avenue. Ito ay pagmamayari na magkakapatid na Gomez. Nagsimula ang Bulaluhan Avenue noong Hunyo taong 2015 nang makita nila ang pwesto malapit sa Lasal Antipolo, San Jose Campus. Abot kaya ang kanilang produkto na nag-aahalaga lamang ng 50 pesos pataas. Pinakamarami, 10 hanggang 2 yan. 10 a.m. to 2 p.m. Then, sa gabi naman, 6 to 12 na yun. Siyempre, yung beef bulalo namin, specialty, kare-kare, sisig, sinigang. Tapos sa mga estudyante, yung mga student meal namin. Pork steak, braised beef, ang tawag dito, mga lechong kawali, yan, tapa. Meron kaming mga staff, yung mga babae dito sa labas. Sila yung nagsiserve, yung mga kailangan ng customer, sila rin, kumukuha ng order, sila rin. Meron din kaming staff sa likod, yung mga boys naman, sila yung naghuhugas, assistant namin. Tapos kami magkakapatid dito sa labas. Yung alternate kami ng sister ko ng cook. So pag ako yung cook ngayon, siya tomorrow naman. Ayan, syempre merong araw na may meeting talaga kami. So usually Sunday bago sila pumasok. Kasi dati hindi naman kami nag-open pag Sunday. So usually Sunday ang meeting namin. Doon may mga open forum kami. Kahit kaming mga amo nila, tumatanggap din kami kung ano yung pagkakamali namin, kung medyo mataray daw kami, mga ganon. Pero okay naman sa kanila, para maganda yung banding namin lahat. Kahit amo kami, kaibigan pa rin. Ayun, isa rin yun, pagka ganon, napag-uusapan din namin yung pagka may meeting kami. Tapos pagka yung on the spot, kumari may nagreklamo or kinakausap din namin yung mga customer. Humingi kami pasensya, and then, hindi naman maiiwasan yun. Minsan sa bulalo, minsan medyo matigas pa yung meat, di ba? So, di natin maiiwasan yung mga... Pero wala pa namang ibang reklamo bukod dun. Minsan matabag yung sabaw, yun. Ayun, adjust talaga. So, customers always right talaga. So, tsaka point sa amin yun para tumagal, di ba? Di maikakaila, isa sa hilig nating Pilipino ay kumain ng kumain.
Ngunit kailangan din nating tandaan at isaalang-alang ang ating kalusugan dahil sa bawat pagkain na ating kinakain ay siguradong magdidikta ng ating kinabukasan.